Mukhang naubos ang hangin ni Bitcoin nitong August na sapawan ni Ethereum at malinaw sa flow ng capital kung bakit. Sa kabila ng patuloy na inflow sa spot ETF at ng pivot ni Federal Reserve Chair Jerome Powell mula hawkish papunta sa dovish na tono, tumiklop ang price ni Bitcoin ngayong month. Bumagsak ng humigit kumulang 8% at halos 13% mula sa all-time high na naabot noong August 13 sa itaas ng $124,000. Nawala ang buong summer rally. Sa halip na magtagal sa taas, umupo si BTC sa ibaba ng Memorial Day level na around 107,000 price range. Ang narrative ay hindi unlimited ang capital at nitong August, si Ethereum ang kumain ng mas malaking bahagi ng pie. Mas deep ang contrast kapag tiningnan ng relative performance. Umangat si Ethereum ng 14% last month kaya tinalo si BTC ng humigit kumulang 2,200 basis points. Hindi ito aksidente, dumagsa ang pan sa Ethereum Treasury Companies at sa spot Ethereum ETF. Kung noong unay mas malaki ang hinila ng Bitcoin ETF, nitong August malinaw ang reversal. Ayon sa market tallies, mula August 1 hanggang August 28, ang Ethereum ETF ay kumabig ng roughly $4 billion na inflow kumpara sa $629 million lang para kay Bitcoin ETF. Mas nakakamangha ito kapag isinama ang market cap. Ang Ethereum na may $500 billion ay mas mababa sa 1/4 na Bitcoin na nasa paligid ng $2.1 trillion. Kaya ang laking inflows ng Ethereum ETF ay mas mabigat ang impact sa price at sa narrative. Sa mundong mas mahigpit ang monetary policy, modestly tight ang Fed at mas tumitindi ang fiscal squeeze dahil sa mas matataas na tariffs na parang dagdag buwis, limitado ang capital. Iyan ang rason kung bakit ang malaking flow ng August ay tila either or dumiretso sa Ethereum at tila kapalit nito ang panghihina ni Bitcoin. Hindi natin kailangan maniwala sa seasonality para makita ang rotation. Nakalatag ito sa datos ng ETF at sa price action. Kung pag-uusapan ng seasonality, ang bad news sa textbook ay simple. Ayon sa historical na tala, simula 2013, ang September ay karaniwang mas mahirap pa kaysa August para kay Bitcoin. Sa 12 September na nagdaan, 8 beses itong bumaba at ang average return ay negative 3.8%. Sa 4 na pagkakataong umangat, hindi rin ganon kalaki ang gains. Ngunit narito ang good news, 12 observation ay napakaliit na sample. Higit pa rito, hindi pa mainstream asset si BTC noong 2013 hanggang 2019. Kaya ang kalahati ng dataset ay mula sa panahong kakaunti pa ang institution at halos fringe pa ang crypto. Sa madaling sabi, guideline lamang ang seasonality, hindi ito law of nature. Higit na malakas ang signal mula sa mismong daloy ng funds noong August sa isang malabong month para kay BTC nakapagtala ang Bitcoin spot funds ng net outflows na roughly $751 million ilang linggo lamang matapos itulak ang price sa itaas ng $124,000. Isang divergence dahil sa unang pagkakataon simula ng sabay nang naging active ang mga product, negatibo ang BTC ETF net flows habang positibo at malakas naman sa Ethereum ETF. Sa kabilang panig, mahigit $3.9 billion ang tinubra ng Ethereum ETF sa parehong buwan. Sa on-chain side, lumalabas sa ulat na bumaba ang BTC price sa ibaba ng cost basis ng 1 at 3 month cohorts. Ibig sabihin marami sa short-term holders ay underwater at kung magtatagal ang galaw sa ilalim ng 6 month cost basis sa paligid ng $107,000, tumitindi ang tsansang mag-stretch ang retracement patungo sa support zone na $93,000 hanggang $95,000. Lugar kung saan makapalang huling accumulations ng long-term holders. Kasing sama rin ang tunog ng prediction markets para sa near-term BTC prospects sa poly market, tinatayang may 65% na chance na mauna pang bisitahin muli ang $100,000 bago ang $130,000 at roughly 24% lang ang posibilidad na maabot ang $150,000 bago matapos ang taon. Ang mensahe, tingin ng market overextended ang July squeeze kung walang panibagong bugso ng ETF demand. Samantala, steady ang inflow sa Ethereum ETF, positive ang net subscription sa 10 sa huling 12 buwan at ang halos $3.9 billion na August haul ang tumulong mag-print ng around 25% na 30-day gain sa kabila ng choppy week. Sa ganitong backdrop, natural na lumabas ang mga line in the sand para kay Bitcoin. Sabi ng ilang trader and analyst na naglatag ng malinaw na babala kung mawala
nawala ang $100,000 na support, officially over ang kasalukuyang bull market. Ang price ay umabot sa down 15% mula sa all-time high, lampas $124,000 at ayon sa kanilang daily read, nawala ang uptrend at ang support sa $112,000. Binabantayan nila ang $98,000 hanggang $100,000 bilang susunod na critical zone. Kapag nilaglag yun, tapos ang bull sa kasalukuyang cycle. Importante ring pansinin ang sinasabi nilang exhaustion sa higher time frame. Mababa ang volume sa highs at namamayaning bearish divergence sa relative strength index. Mga classic na signs ng humihinang momentum. Sa kabuuan, down around 6.5% si BTC para sa August, mas magaan kaysa sa karaniwang August sa mga naunang taon. Ngunit sapat para sumira sa summer momentum. Kung bakit ba nangyayari ang rotation, madaling makita sa kombinasyon ng supply, flow ng funds at psychology. Kapag dumagsa ang capital sa Ethereum ETF at sa corporate treasuries na nag-iimbak ng Ethereum, natural na humihigpit ang liquid float ng Ethereum sa exchange. Kasabay nito, ang Bitcoin ay nagkaroon ng first month na malinaw ang ETF net outflows. Simula nang sabay ng umandar ang mga product, kaya sa margin, nabawasan ang pwersang tumutulak sa price. Kapag limitado ang kabuang capital habang mas mahigpit ang policy mix, modestly tight monetary at de facto fiscal tightening via tariffs, mapipigilan ng mga funds na pumili nitong nagdaang August, malinaw na mas maraming pumili ng Ethereum. So dahil nagkaroon na naman ng retracement si Bitcoin, marami na naman ang mga top caller ng market. Since 2023, we are bullish at marami na tayong pinahiyang mga market top caller na ever since na magkaroon ng market dip si BTC, they call it a top. Pero this time, nasa dulo na tayo ng bull market. Ito na ba yun? Well, kailangan natin i-confirm kung meron na ba tayong nakikita based on chart. Ito yung current price action ngayon ni BTC. Nilagyan ko siya ng imaginary line para makita natin yung swing high and low. And in a classic price pattern, ito yung tinatawag na wedge. Kapag rising wedge, bearish. Merong explanation yon na explain ko na dati sa ibang mga trading videos. At sa ngayon, meron tayong break of swing low dito. Kung babalikan natin yung 2021 price action, same, merong rising wedge at merong break of swing low or market sentiment shift. Pero napansin nyo ba yung pagkakaiba? Di hamak na mas malakas ang sellers dito, mas mahaba ang candle, mas volatile. And you have to pay attention to this lower high. Anyway, ang drop na yan ay nagbigay kay BTC ng negative 27% retracement. Kung ikukumpara natin ngayon, this is a weak dump. Negative 14% retracement from all-time high. So in reality, hindi sila magkaparehas. Para sa akin, itong 98,000 support is the tipping point, pivotal area. At hindi dapat mabasag. Kasi kapag nag-drop pa siya dyan, below 100,000, which is hindi natin isinasantabi, magbibigay sa atin yun ng negative 22% retracement. A normal retracement in a bull market. Now, ang critical dito ay yung bounce. If ever nga bumagsak yan, a formation of a lower high is not good for BTC. Balikan natin yung 2021 price action. Yung lower high formation na yan, nasundan yan ng negative 48% retracement. Now, hihintayin mo pa ba yung negative 48% retracement para ma-confirm mo ang market top? Katulad ng sinasabi ko before, buti kong makaka-recover ulit ng ganito and we can think that would be the relief rally. Most of the people, almost 90%, hindi naniniwala na this is the top of the market. Magsisink in lang sa kanila ang bear market kapag nasa negative 80 or negative 70% na si BTC. Kaya importante, kapag nag-invest tayo regardless kung long-term or short-term investors lang tayo, meron tayong plano kung kailan tayo mag-e-exit sa market. Magaling lang tayo pumasok pero wala tayong exit plan. At para sa akin, it's too early to call it a top. Meron pang isang leg up yan hanggat hindi pa bumabagsak below 98,000. We are still in a bull mode. Pero kung bumagsak nga, I will wait kung gaano kabilis makaka-recover. Kung mahina na ba ang momentum and form a lower high or a head and shoulder, then it's safe to say na baka hanggang dito na lang talaga. Kung umangat pa ulit papuntang 150,000, okay lang. Nakapag-take profit na tayo. Pero kung hindi nga tayo nag-exit kasi wala tayong plano at nag-umpisa nang bumaba si BTC at nag-aantay tayong umangat ulit, hanggang hindi na natin namalayan nasa bear market na pala tayo. Nakabalik na sa ating entry hanggang mag-negative na at hanggang hindi na natin kinaya at nag-panic sell tayo sa market bottom. Nangyayari yan. Ganyan talaga. Kung madali lang ang pag-trade at pag-i-invest, edi sana lahat ng nag-invest ay umama na. Pero hindi. It's not easy. Kaya importante na lagi tayong informed sa mga nangyayari sa market. I hope may natutunan na naman kayo dito sa channel and thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.